Hi guys! Welcome po sa Phoenix Channel. Disclaimer lang po. Ang inyong panood ay base lamang po sa personal experience. Any legal concern or opinion are not suitable on this video. So, isi-share ko lang po sa inyo mga guys kung ano po yung duties and responsibilities ng isang audit checker sa isang Home Depot. Bali, meron po kaming tatlong function. Una ay BP or business process. Pangalawa ay inventory. Pangatlo ay ang pag-check ng resibo na dala ng customer versus dun sa actual item na kanilang binili. So, isa-isahin po natin yung mga guys, at kung interesado kayo, please keep on watching. Unahin mo natin mga guys yung pag-check ng resibo versus dun sa actual item na binili ng customer. Ito yung kailangan yung malaman mga guys kapag gusto niyo po maging audit checker. Itong mga resibo na to na dumadaan sa atin. Ito yung dalawang klase ng resibo. Ito yung tinatawag na sales invoice na nakapangalan po sa company yung resibo. Then ito naman yung pinaka regular receipt or tape receipt na pang personal use po yung item. So, bali dito mga guys sa resibong hawak ko, itong dalawang klase na to, pero mga tagging to na tinatawag. Una ay yung for carry, pangalawa ay yung for pick up, ito pangatlo ay yung for delivery. So dito sa for carry, ito yung mga item na binili ng customer na on that day ay dadalhin nila pa uwi. So for carry po yun. Dito sa pag-check namin ito mga guys, iniisa-isa po namin ito. So kailangan tumugma yung quantity, kailangan maayos yung quality ng item bago ilabas ng customer. Then once na okay na yung quantity, good quality yung item, pagkatapos nun pipirma po kami dito sa pinaka-ilalim. Kaya nga pala mga guys, ito pala ay dumadaan sa amin dun lang sa area kung saan dumadaan yung mga customer, sa pinaka main entrance or exit ng customer. Ano po tawag na DIY exit. Ano po, ito yung mga resibo na dumadaan sa amin. Bukod pa po yung mga resibo na dumadaan or ina-accept or ni-receive, din-dispatch dun sa dispatching area at nasa receiving area. Itong pangalawa, ito yung resibo na nakatag for pick up. Gaya na sinabi ko po kanina, meron tayong tatlong klase ng tagging. Din sa pangalawa, yung for pick up, kailangan mayroon siyang kakibat or mayroon siyang katumbas na isang resibo. Ito yung tinatawag na releasing receipt. So kailangan kapag nakatag for pick up yung resibo, kailangan mayroon siyang katumbas na releasing receipt. So ito mga guys, dito sa for pick up mga guys, ito yung item na kanilang binili. So bali, pag nakatag for pick up yung item, kailangan hanapan nyo sila ng releasing receipt. Hindi nyo pwedeng gamitin itong post receipt na nakatag for pick up na ito lang yung gamit nila. Kailangan mayroon silang katumbas na releasing receipt. At doon tayo mismo check sa releasing receipt. Kaya po nito, ito yung releasing receipt na may mga description ng item kung ano yung binili ng customer. So bali, dito mga guys, i-check ito ng audit, then pipirma po tayo dito, pangalan ni firma, ano po, dito sa ilalim meron po tayo dito na audit checker. So ganun din ang pag-check mga guys, yung quantity, yung quality, kung mag-ayos ba yung item bago natin ipag-o yung item pag ipipick up na ng customer. So pangatlo ay yung for delivery. Ito na naman yung item na gustong ipa-deliver ng customer, ano po yung for delivery. So ganoon din po guys yung proseso kung paano i-check yung carry, ganoon din po yung for delivery or sa releasing. Pero dapat dito mga guys, kung mapapansin nyo, di ba dun sa for carry on the spot or on that day kukunin nila yung item. So dito sa pangatlo, itong delivery receipt, ganoon din po pag-check natin. Pero ito kung napapansin nyo, dahil itong resibo na to, pag delivery receipt, ibig sabihin dun sa dispatching area to mga guys, hindi ito dumadaan sa amin. Dadaan lamang ito sa amin dun sa pinaka DIY exit kapag nakatag for pick up. Kaya dito mga guys, meron nakalagay dito sa ilalim na delivery to pick up. Ginawa nilang for pick up. Kung ayaw nang ipa-deliver ng customers sa kanilang bahay, kundi gusto nila, kunin na lang nila yung items dun mismo sa store. Kung ipipick up na lang nila. Kaya yung tagging ay for pick up. So pwede siyang dumaan dun sa amin. Ano po? Kapag for pick up yung item. So at dahil dyan mga guys, kapag nakatag for pick up yung item na galing siya for delivery, ito pa rin yung resibo na gagamitin nila mga guys. Delivery receipt pa rin, pero
dahil sa for pickup na nga, ang gagawin nila mga guys, magkakaroon sila ng override form, ano po, kung mga binago na yung setup ng item kung paano proseso mula sa for delivery hanggang sa for pickup. So magkakaroon ng override form. So pipirma din kami dito mga guys, itong audit checker, pangalan din, perma. Ito yung mga resibo na dumadaan sa amin kapag kami ay nandun nakapost sa DIY exit or pinaka-exit ng customer. Pag tayo naman mga guys na napunta sa dispatching or receiving area, tinatawag namin na RDU. So ito yung mga guys yung dadaan sa atin ng mga resibo. Una, yung resibo na delivery receipt from supplier. Kumbaga nakalagay dito yung mga item na dala nila on that day. Ano po, kailangan itong resibo, pre-check muna ang gagawin natin dito mga guys. Ano po, kumbaga kailangan natin i-actual yung pag-check dun sa item. Then kapag tumama na yung description, yung quantity, yung quality ay maayos, so gagawa naman nila na ito mga guys ng tinatawag na purchase receipt, ano, para on the system ay pumasok siya. Kasunod dito mga guys, itong resibo na hawak na dumadaan din sa atin mga guys ay tinatawag na purchase. Hanggang dito muna po, bali napahaba po ako dun sa mga pinag-uusapan natin. Sa sunod pag-uusapan po natin or i-share ko po sa inyo yung patungkol sa receiving or dispatching area or tinatawag na RDU, mga dokumento na dumadaan sa amin bilang isang audit checker or paano ba ang proseso dito, kasi may mga resibo din na dumadaan sa amin katulad ng delivery receipt, purchasing receipt, inventory receipt, mga gate pass, entry slip, mga backloads item. So marami po mga guys ang pwede kong i-share sa inyo para kung gusto nyong maging audit checker ay meron kayong idea tungkol sa pagiging audit checker. Yan po yung mga resibo na kailangan nyong malaman kung gusto nyong magiging audit checker. Ito yung mga kailangan nating i-check kapag tayo ay post na dun sa dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe, sana huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Bilex channel po, at hanggang sa muli, maraming salamat, bye bye.